What's up friends? Welcome back to another video. In this episode, long ride na naman tayo at tayo ay dadayo sa norte. So let's see kung saan tayo aabutin. Let's go! Time check 4:06 in the morning. Ride out na tayo agad. So ang plano natin sana, hopefully, makarating tayo ng Nueva Ecija sa Maygapan. So, ang pinaka-goal lang natin is yung Arco. Pero, we will play it by ear kasi medyo pagod yung legs ko eh. Napasabak tayo sa ride kahapon. Tingnan natin kung kakayanin. Kasalukuyan na tayong umaahon dito sa Katipunan. At ang daan natin, alam ko lalabas tayo EDSA. Tapos, dire-diretso na yun hanggang Balintawak. Then, MacArthur Highway. Kahingal talaga dito. Grabe. 4:30 pa lang ng umaga. Sobrang haggard na dito sa Aurora. Ang aga magising ng mga tao. Dito na rin tayo sa Cubao. So, malapit na tayong kumanan sa EDSA. Kanan na tayo dito sa EDSA, North Service Road. Yeah! Lubakers! Yun! Sa wakas, lumapad din ang daan. Pero ingat tayo dito. Pabibili sasakyan dito sa EDSA. So, dire-diretso lang tayo dito. Tapos, magkakamuning tayo. Dito na tayo sa Eton Centric. Grabe. Mahaba-haba pang bakbakan sa EDSA yung gagawin natin. So, dudulo tayo dito hanggang sa kumanan tayo sa MacArthur. Tsaka, sa dami ng lubak dito sa EDSA, para ka na rin nag-gravel ride. So, sa extra challenge itong mga nagbababa sakay sa bike lane. Tapos, pagka nakababa na or nakasakay na, biglang liliko yung mga bus. Sobrang delikado. Kailangan talaga may presence of mind ka sa daan. Balintawak na tayo. So, kung mag-e-NLEX ka dito papasok. Pero syempre, bawal tayo dyan. Diretso lang tayo. Buti maliwanag dito sa part ng EDSA na to. Kaya lang di tayo makastay sa bike lane, no? Ang daming drainage. Sobrang tagtag dyan. Parang every 20 meters meron. Sakit sa katawan. Malapit na tayo sa monumento. So from there, kakanan na tayo. Pasok na tayo ng MacArthur Highway. Yun, monumento na tayo. So, kanan tayo dito. O Valenzuela. Yo, daming jeep. Time check, 5 o'clock na. Nakaka 19 kilometers na tayo. So, may baon akong mga gummy bears. Dito gummy bears eh, hindi siya bear. Pero, mga gummies. Kain na tayo. Pangmataas lang ng energy. Sugar. Ito yung napanalunan natin sa Brusco. Kasama nung certificate na printed. Masarap naman. Pwede na din. So, dire-diretso na tayo dito sa may MacArthur Highway hanggang Balagtas, Bulacan. Sulitin na natin habang wala pa masyadong sasakyan. Pero hindi rin tayo kakarga. Maximum na siguro natin 30 kph kung kaya. Tatry lang natin mag-maintain ng 20 to 25 para hindi tayo malaspag. Kung dediretsuhin kasi natin yung Gapan, Nueva Ecija, more or less 200 balikan. Pero puro patag lang naman. But again, Monday to day, so may pasok pa tayo mamayang gabi. Ayaw din natin sagadin yung sarili natin.
Try tayo mamaya. Mukhang maraming daan na ginagawa dito. Parang traffic pag uwi natin. Lumiliwanag na. Oras ngayon 5:45 ng umaga. Naglalabasan na rin yung mga estudyante tsaka papasok sa school. Nakaka 36 kilometers na tayo. So more or less mga 50 plus, mga 60 ganyan. Kung dediretsuhin natin hanggang Gapan. Kaya pa naman. Okay pa yung legs ko. At kung nagtataka pala kayo kung bakit mag-isa na naman ako, again, Monday po today. So, yung mga niyaya natin ay may mga trabaho. Tsaka, pinush natin na mag-long ride dahil nag-decide na tayong sumali sa 360 kilometers na Ultra Gravel Challenge. So, ang goal ko this year, or kung di man kakayanin this year, at least first quarter ng 2025, mabuo yung trifecta na medal ng Ultra Gravel Challenge. Yun ang ating goal. Kaya nag-e-ensayo tayo ngayon. Pero yung ensayo natin, chill-chill lang din. Saktong kargahan lang. Enjoy pa din. Alright, malapit na tayo sa Plaridel, Bulacan. Plaridel, Balagtas, Bulacan pala. Parang nasa mga 3 kilometers away daw. So from there, kakanan tayo. Nakakahingal din pala. Nagme-maintain lang tayo ng 25. Oh. Mahaba-habang umayan sa patag. You know, tayo ay kakanan. So pag kumaliwa ka, Bulacan, diretso Malolos. Tayo kanan. Tama ba? Pala desisyon lang ako. Hindi, diretso pala tayo. Malolos. Wow. Thank you po. Ayun o. Classic landmark dito sa Bulacan. So, diretso lang tayo. Dito pala tayo kakanan. Sa Pandi, Balagtas Road. Nabubulol ako sa Balagtas Road. Dito tayo kanan. Mukhang magbabypass tayo. So, last video natin sa RevPal, nag-Google Maps tayo. Ngayon naman, tinry natin yung Waze. Ang dami nagko-comment na normal daw yun sa Google Maps eh. Kung san-san daw talaga pinapapasok. Ngayon naman, tinry natin yung Waze. So far, okay naman. Sana, huwag mabate. Dito na tayo kakanan. Sa bypass road ng Plaridel. Yun. Sana makinis yung kalsada dito. Parang first time kong dadaan dito. Mahaba-haba ito. Buti na lang hindi pa tirik yung araw. Sana maganda rin yung weather today. Grabe, lakas ng hangin. Hirap mag-isa dito. Hindi ko alam kung naririnig nyo. Kahit medyo lusong siya, ang hirap pumadyak. Ang lakas ng hangin. Ayun o, so diretso daw. Bustos, tsaka Angat. May mga dam doon. Bustos daw, Angat daw. Pero di na tayo magsa-side trip. Diretso na tayo sa goal, which is Nueva Ecija. Sa Bulihan na tayo. Mahaba-habang padyakan to. Ito yung view natin ngayon ah. Tapos sa kabila, mga planta-planta. Very provincia feel.
7-Eleven. Pahinga muna tayo dito. Wala na rin akong tubig. Sakto. Rehydrate at siopaw. Taas na din ang legs para ma-relax. Nakakalat ang mga gamit natin. Tapos ayun yung bike. Woo! Okay, time check. 6:57. Ride out na tayo ulit. Napahinga tayo doon. Saktong-sakto yung 7-Eleven doon. Kasi kailangan ko na rin talaga mag-refill. Tsaka sumasakit na din yung singit ko. So, napahinga yung ating puwet. Tsaka naka 55 kilometers na rin tayo eh. Hindi pa tayo nagpapahinga. So, yun. Sakto. Buti hindi tayo overpass. Overpass ba? Flyover. Flyover. Kung ano man ang tama. Anyway, diretso na tayo. Nito, ganda. Hindi ko nakuha yung pangalan eh. Sa mga nakakaalam ko anong pangalan ng bridge na to, comment down below. I loved it. Rolling na tong part ng bypass na to. Ngayon, negative 1.6. Tapos yun, may ahon, no? Medyo mataas-taas din. Buti na lang talaga nakapag-refill na tayo, tsaka nakakain kahit papaano. At least na re-energize tayo. Parang ang hirap din maghanap ng kakainan dito eh. Layo-layo yung mga kainan. Tsaka parang bibihira. Tapos more on mga karinderya. Eh, di ba naalala nyo last time, kinuwento ko dun sa brusko natin. Nagloko yung tiyan natin after ng Revpal ride. So, medyo umiiwas na ako uminom sa mga ganun, mga tap water. As much as possible, mga bottled water. Tsaka sa mga safe na establishments na tayo kakain. Tsaka kukuha ng maiinom. Eto na ang ahon. Mukha lang siya palang matarik kasi galing sa lusong kanina. Pero di naman siya ganun katarik. 1.5 gradient. 2%. Siguro mga 5 lang to. Max. Ayan o. Papalo to ng 5. Medyo masakit din. Woo! So, ito na yung dulo ng Plaridel Bypass Road. Kakanan tayo. Tawag dyan sa highway na yan, sabi ni Waze, Maharlika Highway. So, yun o, Robinsons Gapan. Tukabanatuan, right. So, kanan tayo. So, I just realized, di natin dinaanan yung bayan-bayan ng Bulacan. Di tayo dumaan sa mga arko-arko. No? Actually, pwede tayo dun dumaan mamaya pa uwi. Para iba naman. Iba yung experience. Pero, San Rafael na ata to. Sa pagkakaalala ko. Pinakamagandang arko dito sa Bulacan, San Miguel eh. May mga agila-agila. Tsaka yung nakalagay sa bote ng San Mig. Yun. Ito
Ito lang yung problema pag sa town ka dumaan. Traffic talaga. So, parang mas okay nga dumaan sa bypass. Yun o, medyo mahaba tong traffic. Buti makakadaan tayo dito sa shoulder. Eh, paano kung masikip? Ipit talaga tayo. San Ildefonso na pala tayo. San Ildefonso, Bulacan. Nice. Papasok pa lang pala tayo ng San Miguel. Ito yung sinasabi kong maganda yung arko. Ang ganda, di ba? Akala ko lagpas na. Yan o. Malayo pala yung labas ng Plaridel bypass. Kumbaga umiwas lang tayo sa traffic pero medyo napalayo. Akala ko lagpas na tayo ng San Miguel eh. Kaya pala pagtingin ko sa mapa, 28 kilometers pa. Hindi ko alam kung napadali o napahirap yung Plaridel bypass. Pero okay din for the experience. First time natin dumaan dun eh. Nung last na nag-Nueva Arco ride tayo, dito tayo dumaan sa Bayan-Bayan. Ahon yun ah. Medyo madami din ginagawa eh oh. Tsaka matagtag yung kalsada. Time check, saktong alas 8. Nakaka 81 kilometers na tayo. So, more or less 20 kilometers to go. Sana mga 9, nandun na tayo sa Arco. Yun lang naman goal natin. Buti na lang, ganda ng panahon, no? Hindi tirik yung araw. Yun nga lang, malakas yung hangin. So, kahit patag, medyo may karga yung padjak. Ang haba pala ng San Miguel, grabe. Hindi ko naalala na ganito siya kahaba. Hindi ko rin sure kung ito na yung last na bayan ng Bulacan bago mag-Nueva Ecija. Let's see. Pero nakaka 85 kilometers na ako eh. So mga 15 to 10 kilometers na lang. Time check, 8:20 ng umaga. Nakikita nyo ba yan? Yan na yung arko ng Nueva Ecija. Woohoo! Nice one! Before 9 AM nakarating tayo. Nice! Tapos wala pang 1 kilometer. Ayun na yung arko ng Gapan. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu, Gapan. Agaw eksena na naman yung motor. Ayun na, Gapan. Wihee! Ito yung view. Tapos ayun na yung arko. In God we trust. Gapan City. Saktong 90 kilometers, oh, ang galing. Yun oh. 90 kilometers, 8:21. Gapan City. Hihi. Siyempre, picture. Okay. Mission complete. So, U-turn na tayo. Yun lang talaga pinunta ko dito. Makapagpa-picture sa bayan ng Gapan. So, may mga tindahan dito. Bili tayo ng soft drinks. Replenish lang din tayo ng water. Refill tayo. Tapos biskwit. And then, along the way, pabalik, hanap na tayo ng kakainan. Gutom na rin ako ulit eh. Woohoo! Success! Ano ba mga tindahan dito? Puro mga chicharon yun nandito eh. So, dito tayo. Bili tayo ng soft drinks. Or makakain. Saan ba pwede mag-park? Dito na lang.
Saktong 9 o'clock. Rolling na tayo ulit. Nagpicture lang tayo sa mga arko, tapos U-turn na. Nag-refill lang din ako ng tubig, hindi pa ako kumain doon sa parang canteen kanina. Medyo busog pa naman. So, along the way na lang tayo pabalik kakain. Let's go! Ay! Ang laki ng truck! Ang taas naman ng shoulder. Takot ako dun ah. Saktong 90 kilometers lang pala yung hanggang dun sa arko. So feeling ko balikan na sa 180 lang total kilometers natin. Pwede na din. Naka mileage tayo. Tas puro patag. Ito yung real challenge yung pauwi. Kasi traffic, labasan ng truck, tapos sobrang lubak. Daanan kasi ng truck to, so bitak-bitak yung kalsada. Although ginawa naman na, yan, ang kapal na ng asfalto eh. Pero may mga part pa rin na biyak-biyak. Nagtakip na rin pala tayo ng mukha. Masyado ng malikabok. Sobrang dumi ng mukha natin, tsaka mahirap din sa lungs na nakaka-inhale tayo ng madaming pollution. Delikado rin sa health natin yun eh. At least to may bawas kahit papaano. Napifilter out niya yung hangin. Time check, 9:24 ng umaga. Nakaka 100 kilometers na tayo. Ride time natin 4 hours 12 minutes. So medyo mabilis tayo. Yun lang, traffic na dito. Tapos nakakita ako ng Mang Inasal na karatula. Parang ang sarap mag-Mang Inasal. What do you think, guys? Parang deserve ko mag-Mang Inasal. Dito na tayo sa San Ildefonso. Traffic na, daming crossing. Tapos, natakam ako sa Mang Inasal. Wala naman akong makitang Mang Inasal dito. Malamang, for sure, dito lang yung banda eh. Kasi ito yung town proper ng Ildefonso. Saan kaya banda? Nawawalan ako ng pag-asa sa Mang Inasal. Feeling ko nalagpasan natin. Pero gutom na rin ako. Nakaka 111 kilometers na tayo. Yung last na kain natin, yung siopaw pa. So hanap na tayo ng mga kainan. Mga fast food na may guard para pwede natin iwanan yung bike. Wala tayong bike lock eh. Woo! Gravel. Lubakers. Ito yung bypass road oh. Pero yun yung Jollibee, nakikita ko na. Uy! Mang Inasal! 1 kilometer. Pili tayo. Mang Inasal or Jollibee? Mang Inasal. Deserve natin ng Mang Inasal. Nasa kabilang side yung Mang Inasal, guys. Parang sa Jollibee na lang tayo. Ito na yung Jollibee eh. Tinatamad ako tumawid. Dito na lang tayo. Tsaka malamang sa malamang merong guard dito sa Jollibee kesa sa Mang Inasal. Ito na ang ating food. Tapos yan ang bike. Kitang-kita lang natin. So, tapos na tayong kumain. Oras ngayon, 10:57. Nagtagal tayo dun sa Jollibee. Napasarap ang tambay natin. So, almost 1 hour din yun. Tapos, pinapabalik tayo ng maps dito sa Plaridel Bypass. Parang traffic na dito sa Maharlika Highway eh. Bayan-bayan lang kasi. So, dito na rin tayo dadaan. More or less, meron pa akong mga 70 kilometers to go.
Okay, we are back sa bypass. Ito na naman ang umayan sa bypass. You know, buti na lang maulap. So, okay lang dito. Tumaan kasi kahit walang puno, at least natatakpan ng ulap yung araw. Hindi masyadong mainit. Naglo-loading na ako, parang laspag na. Nakaka 116 kilometers na tayo. So, tsatsagain na lang natin to hanggang makauwi. Dito na tayo ulit sa magandang bridge. So, sabi ni Google Maps, may 12 kilometers pa daw ako dito sa bypass road. Kuhu, mahaba-haba pa. Anyway, ganda ng view. Pumasok tayo dito sa Bulihan. Naalala ko dito tayo dumaan dati nung nag-ride tayo sa Candaba. So alam kong may daan talaga dito. Dito tayo pinapasok ni Maps. Anyway, dire-diretso lang. Ayun lamang, traffic na. Medyo masikip din yung daan, so wala tayong choice. Na-stuck tayo dito. Hindi tayo makasingit-singit. Ang haba nitong Bulihan. Ayan tuloy. Ang kulit kasi ba, nakaharang si kuya. Hanep tong pinasukan ko. Daming baha, tapos ang tataas ng humps. Alang yan. Bagsak ang ating average speed. Okay, andito na tayo ulit sa Balagtas. Ang traffic na, sabi na nga ba eh. Dami kasing ginagawang kalsada dito ngayon. So, good luck sa atin. 150 kilometers in. Andito na tayo sa Marilao. Woohoo! More or less 35 kilometers to go bago tayo makauwi. More traffic to come. Sunod-sunod pa naman stoplight dito. So pumasok tayo dito sa may gilid ng SM Marilao. Alam ko may daan dito eh. Dito kami dumadaan nila ate dati. So, doon na ako dadaan sa service road sa may Kawayan. Yun lang, medyo traffic din dito. Labasan ata ng mga pumasok. Ay, sa wakas. Grabe. Ang haba noon. Yun. Alam ko na from here. Service road. Umaambon-ambon na. Wish ko lang ay hindi tumuloy at wag tayo abutan. Kaya pala makulimlim. Parang uulan. Pero sana wag bumuhos. Sana makauwi muna tayo. Yun. Mindanao Ave extension na tayo. Yun tayo sa labasan. Yo. Yes! Sa wakas! Grabe. Bitak-bitak din dun. Tapos puro truck. Parang na-immune na ako sa mga truck. Hanap tayo ng tindahan. Mga nasa 18 kilometers na lang napadyakan. Pero nauuhaw na ako eh. Wala na tayong tubig. So hanap tayo.
Hanap tayo ng mabibilan. Dito na tayo sa Congressional. Lagpas na tayo ng Mindanao out. At nauuhaw na ako. Gusto ko ng C2. Sana may makita tayong 7-Eleven or Uncle John's. Actually, konti na lang naman. Less than 20 kilometers. Pero gusto ko uminom. Yun, Shell Select. Pwede na to. Sana may tubig, C2 or kaya Pocari. May C2. Yehey. Okay. Rock and roll na ulit. Ay! Ayan ay araw. Kanina umaambon, ngayon maaraw na. Oras ngayon 1:40. So sakto lang pala yung expected time natin. Ni-expect ko mga 2 na sabay na tayo eh. Partida nagtagal ba tayo sa Jollibee kanina? Tapos hindi rin naman tayo ganong nagmamadali. Sakto lang. At least makakapahinga pa tayo pag uwi. Bago tayo mag-work. 9 PM pa naman yung shift natin. Woohoo! Dito na tayo sa UP Town. Tawid na lang tayo. Imposible tayong makapag-U-turn. Mabibili sa sakyan dito. So, gamit na lang tayo ng footbridge. Buhat bike tayo. Yeah. Parek pala na ito. Ay, grabe. Grabe naman yung footbridge dito. Gosh. Pagod ako dun Kaya tayo tumawid. Dito na tayo dadaan sa Balara. Lusong na lang yan. Tapos ang labas tumana na. Pwede na tayong sumakay. Ay! Nakalabas na tayo ng Tumana. Medyo hassle din doon. Daming tao doon eh. Tsaka talipapa. So ito, Concepcion na tayo. Malapit na tayo makauwi. Woohoo! Yun. Less than 500 meters na lang makakauwi na tayo. So I think dito ko natatapusin yung vlog. Successful naman ang ating ride. Walang aberya, maganda yung panahon. And successful din yung plano, nasunod yung plano natin. Even yung predicted time or estimated time natin kung anong oras tayo makakauwi, nasunod. So ayun, saktong-sakto lang. Total distance natin, 180 kilometers. Ride time is 7 hours, 46 minutes. Tapos oras ngayon, 2:08 ng hapon. Makakapahinga pa tayo. So ayun, na-enjoy ko yung ride na to. Sana na-enjoy nyo rin. If you like this video, please give it a thumbs up. Comment down below. And I'll see you guys on the next one. Bye!